A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum sa ating lahat mga kapatid. Waalaikumsalam. Insyaallah first day, I think first day niyo sa pagdi-lecture after ng Ramadan, ano? So nakakamiss po. Bakit po ay dati po ay sa Damam pa ako ay every Friday meron kaming ganito. So namimiss ko because almost 3 months na ako sa Tabarjal, which is from here around 8 hours ang travel. So mayroon namang Islamic Center doon pero hindi na active dahil wala nang ustad doon. So bihira rin ako makakita ng Pilipino. But sa loob ng 2 months kong nagstay doon, wala pa akong nakitang Pilipino. So in the long run, so may namit akong mag-asawa na balik Islam at yung asawa niya is Maguindanao. So lumipat ako. So sa hotel ako nakatira, then lumipat ako doon sa bahay nila. Inupahan ko yung isang kwarto nila para at least may mga kausap ako. Kasi doon sa hotel mag-isa ako. So kahit saan ako napupunta, actually na-assign na ako sa Jisan. Kung kilala niyo si Ustad Aviron, almost 3 years ako doon sa Jisan. So doon ako sa Islamic Center laging naglalagi. Thursday night, doon ako natutulog. And then sa Jubil, pag nasa Jubil naman ako, doon naman ako kay kina Ustad Yusuf Bautista Rahimahullah. Siya ay pumanaw na last 2 years na. So ngayon po ay salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin dito at naway hindi lang itong una at huli na magkita-kita tayo. Inshallah, at kung hindi man tayo magkita-kita muli ay mayroon naman tayong pinanghawakan na kahit sa ganitong pagkakataon na isang beses tayo magkita at hindi natin ito makakalimutan at maybe darating ang panahon na tayo ay nandun na sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinangako, at ang isa sa atin ay hindi man natin makikita, naway ibilang nyo rin ako na hanapin ninyo. Kasi walang nakakaalam sa atin kung tayo ba ay pasado sa pagsusulit sa araw ng paghukom, pero at least mayroon ibinigay si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na isang malaking biyaya sa atin. Kung gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan, ay hanggat nandito ang la ilaha illallah sa ating mga puso, ay katunayan tayo ay pwedeng ahaonin ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging kayo ng mga kapatid na kung saan magiging saksi kayo na naging mabuti rin tayo dito sa ibabaw ng mundo. At sino bang hindi Muslim dito? Lahat ba mga balik Islam na? Mashallah. Taga Cebu. By the way, magpakilala mga ako, nakalimutan ko magpakilala. Ako pala si Berlito Briones Antiquina. Now my name in Islam is Ibrahim. So I reverted Muslim way back 2009 during the month of Ramadan. So and then now my wife, my daughter and son ay mga Muslim na rin, alhamdulillah. So actually my mother and father is convert na rin or nag-revert na rin sila sa Islam, but dahil sa walang programang dawa na nangyayari sa Cebu, so mahirap talaga na nakapalibot sila na hindi nakapag-aral na kagaya natin nakapag-aral. So madadala pa rin sila doon sa mga gawain na ano. So payo ko sa ating lahat ay kahit ako sa ating sarili kapag nagbakasyon ako, dahil nakapalibot yung kamag-anak natin na minsan maging masama pa tayo pag hindi natin sila mapagbigyan sa mga selebrasyon na ano nila. So minsan nandun yung yung tinatawag natin na respeto ba, para hindi mapalayo sa atin. But alam natin yung mga bagay na kamuhi-muhi ni Allah na dapat iwasan talaga natin. So dapat yung kaalaman ng Islam kung ano mang mayroon natin dito, napakaswerte natin dito sa Kingdom of Saudi Arabia na mayroon tayong mga magagaling na ustad na
nagbibigay sa atin ng kaalaman. Ako rin po ay uhaw sa kaalaman, hindi po ako ustad. Hindi. Kumbaga, nagkatulad niyo rin kapag nasa iba't ibang Islamic center ako ay nakaupo rin katulad ninyo. Hindi nakaupo sa katulad ng mga ustad natin. At patuloy na naghahanap rin ng kaalaman at uhaw sa kaalaman sapagkat ito ang pinakamainam na sandata natin kapag umuwi tayo sa bansang Pilipinas. Mga mahal nating bansa. Dahil whether we like it or not, babalik at babalik tayo doon. So dapat dito pa lang ang pundasyon ng ating iman at kaalaman ay dapat natin pangalagaan at nang sa ganun ay makatulong tayo sa ating mga mahal na mga ustad na iilan lang sila. Kasi actually lahat naman tayo ay propagator. Ibig sabihin ustad tayo. Hindi man lang tayo katulad ng mga ustad ng mga galing natin. Pero diba sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit magparating lamang tayo ng isang aya sa Quran, sapat na at si Allah na bahala maggagabay sa kanila. Once na may parating natin ito at hindi natin titigilan na iparating kahit papabalik-balik. So meaning to say, inutusan tayo dahil wala nang susunod na propeta after ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, yung kaalaman natin, dapat natin ito i-spread natin sa mga kakilala natin, kapitbahay, kaibigan, at lalo na sa ating mga kamag-anak. So meaning to say, ay karapatan at obligasyon natin kung ano man natutunan natin at nalalaman na natin na ito pala ang tunay at ang magdadala sa atin na sinasabi ni Jesus Christ na at ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin ang nag-iisang Diyos na tunay at ako si Jesucristo ay kanyang sinugo. At ganoon din naman ang mensahe ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang pinsan, ang kanyang lolo ay si Abraham, para po sa kaalaman ng mga non-Muslim na nandito, mga kababayan, sila po ay magpinsan at isa lang po ang kanilang family tree, ang kanilang lolo, walang iba si Abraham, the father of faith. Mababasa po yan sa Old Testament, kahit tanungin natin ang mga ministro at pastor at mga pari, pero hindi nila ito sasabihin sa atin. Bakit? Baka magtaka tayo at mag-isip tayo, Muslim pala si Abraham. Bakit tayo nagiging Kristiyano? So, he is the father of faith. Ibig sabihin, ama siya ng pananampalataya. Kung ano ang pananampalataya niya hanggang ngayon sa kasalukuyan, yun yung dinadala natin ngayon bilang mga Muslim. So napakaswerte natin mga Muslim na ginabayan ni Allah. Napakaraming tao na hindi pa rin nagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Almost 3 billion tayo. Alhamdulillah, we are dominating the all other group of believer, or yung tinatawag natin ng mga sikta ng mga naniwala na kanilang mga reliyon. So 1.7 billion according to the statistic. So we are dominating sa mga ibang relihiyon. The fastest growing religion all over the world is no other than is Islam. So alhamdulillah. So we are very lucky. Napakalaking biyaya ito, yung pinanghawakan natin ng gusto ang bubid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na inshallah ang ating mga bisita ngayon na mga hindi Muslim, naway gabayan din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na kagaya ng paggabay nila sa atin. Amin. So inshallah mga kababayan ay naway ibilang ninyo sa inyong pagsusuri at paghanap ng kaalaman. Alam natin lahat, nandito tayo sa Saudi Arabia, naghahanap buhay tayo. Minsan naghahanap tayo ng ibang kaalaman, alternative, baka maging mabuti pa yung hanap buhay natin. Nararapat din natin bigyan ng pansin yung kaalaman na kung saan ito ay magdadala sa atin sa kabilang buhay. Dahil ang lahat ng kaalaman, makamundong bagay, trabaho man natin o anumang naabot nating posisyon o mga bagay na mayroon tayo, ay lahat yan ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Bagkus ang bukod tanging madadala lamang natin ay yung tinatawag na tauhid, yung pagkilala natin sa nag-iisang Diyos na tunay. Lahat tayo ay makasalanan. Kung tayo ay magkasala kasing laki ng mundo na to, ang Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang awa ay kasing lawak ng kalawakan. So yung mundo na to ay lumalangoy lamang sa kalawakan. Sabi pa nga, kung tayo ay magkasala na kasing lawak nitong kalupaan, ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos na tagapaglikha ay kasing lawak ng karagatan. 30% lamang po ang lupa natin na to. Ang 70% ay karagatan. So ganun inihambing yung awa ni Allah. So ibig sabihin po nito mga kababayan, wala pong sapilitan sa reliyong Islam, bagkus binigyan ng pagkakataon tayong lahat na magbalik loob sa kanila.
Muslim man or non-Muslim. Kahit kami mga Muslim ay hindi namin masasabi na kami ay perfecto. Pero mayroon kaming tinatawag na 5 sala sa isang araw, kung saan itong sala na to, kapag magawa namin to, ay buburahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat nagawa naming maliliit na kasalanan. Tandaan natin ang maliit na kasalanan, kapag naiipon ito, napakahirap bayaran. Di po ba? Parang nag 5-6 ka lang ng pag hindi mo na bayaran, lumalaki. Hanggang sa hindi ka na, makulong ka na lang. Diba? Ganon din po yung mga bawat kasalanan. Kaya binigay ng Diyos na tagapaglikha bilang awa sa atin ang pagdarasal na ito. Para yung mga kasalanan na paggising natin, after natin magsala ng Fajr, hanggang sa tanghali, 12 o'clock, ay mayroon tayong nagawang kasalanan sa isip, sa salita o sa gawa. Sa mga nakikita natin na lagi natin pinanood, nakahubad doon sa cellphone na dumadaan. Tapos, hindi natin pigilan. So doon pala nagkakasala na rin tayo. So pamagitan ng sala, ay nabubura niya yung mga ginawa nating kasalanan. Okay? Tandaan natin mga kaibigan, ang pagdarasal po ay hindi po ito nakapagdagdag ng kapangyarihan ng ating dakilang tagapaglikha. Kung ayaw rin natin magdasal, hindi rin ito nababawasan ang kanyang kapangyarihan. The main purpose, bakit tayo nagdarasal? Unang-una, kung mayroon kang biyaya na natamo, magpasalamat tayo. Pangalawa, kung ikaw ay may problema, doon tayo sa kanya humingi. Di po ba? Tandaan natin, ang Panginoon hindi nangangailangan sa atin. Tayo yung nangangailangan. Kung mayroon kayong naririnig na para sa Diyos, magbigay kayo para sa Diyos, siksik-liglig, umaapaw. Kung ano ang ibigay nyo lahat dahil babalik yan. Huwag kayong magpadala sa matamis na salita na yan. Kung si Ustad natin dito ay kagaya sa kanila, baka mayaman na si Ustad. Baka may Prado na si Ustad. Di ba? Biruin mo, 5 beses tayo magsasala. Piso-piso lang. O di napakayaman na ni Ustad. Pero tingnan natin ang mga dati natin kami. Nagiging Katoliko ako. Pagpunta ko dito way back 2004, sa Riyadh, nagiging born again Christian ako. Then after that, sa Damam, na sama-sama ako sa mga Iglesia ni Cristo. But yung huli, inshallah, panalangin na nawa natin kay Allah na ito na yung aabutan ng kamatayan na nandito tayo sa Islam. Amen. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang sino mang abutan ng kamatayan at siya ay wala sa Islam, katotohanan siya ay magiging talunan sa kabilang buhay. So, isipin natin mabuti mga kababayan, lalo sa ating mga bisita. Welcome kayo mga kapatid. Hindi ko kilala si Ustad. Hindi ko kilala yung mga kapatid na to. Pero kapag nagkita-kita kami, para kaming tunay na magkakapatid sapagkat ito ang itinuro sa Islam. Iisa lamang ang aming katawan bilang mga Muslim. Kaya hindi ako, nung napunta ako dito sa Saudi Arabia at naging Muslim ako, sabi ko kahit saan ako i-assign ng aking kumpanya, hindi ako matatakot. Dahil alam ko sa buong kingdom sa Saudi Arabia, mayroon akong pamilya na mapupuntahan. At walang iba yun, yung Islamic Center. So, yun ang ginagawa namin bilang mga Muslim. So, isa rin sa i-share namin, ay baka makatulong rin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Actually, mayroon kaming training center na tinatawag na FASP Training Consultancy Services. So, ang mga training namin is all about safety.